Magandang araw po sa inyong lahat mga magulang at mga kapatid. Welcome po sa ating pag-aaral ng mga basic fundamental doctrines ng banal na kasulatan o ng Biblia. Ang ating paksa ngayon mga kapatid ay tungkol sa kung bakit kailangan ng tao ang isang tagapagligtas. Bakit ba natin madalas pag-usapan ang tungkol sa kaligtasan o yung tinatawag sa English na salvation? Salvation o kaligtasan ba saan ang mahalagang paghandaan ng bawat tao habang siya ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa? Nalalaman naman natin mga kapatid at tanggap naman ng lahat ng mga tao na merong katapusan ang buhay natin dito. Kaya lang yung iba ay hindi hinaharap, ayaw pag-isipan, ayaw pag-usapan ang tungkol sa kamatayan. Mahalagang paksa to mga kapatid sapagkat tanggapin man natin o hindi ay magwawakas ang ating buhay rito. Hindi naman tayo tatagal dito siguro na 100 taon. O kaya kung lumagpas man tayo, meron mga lumalagpas, yung mga, yung iba, konti lang ang lumalagpas sa 100 years. At lumagpas ka man dyan, sigurado hindi ka na rin naaabot ng 200 years. At alam niyo mga kapatid, ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay rito na isang katotohanan na dapat nating harapin. Bakit natin dapat harapin ang kamatayan? Yung iba talagang hinaharap yan, ang inasikaso lang tungkol sa kanilang magiging paglilibing o yung funeral insurance nila o yung, ano ba tawag doon, life insurance, kung ano man ang tawag doon, minsan yun lang ang pinaghahandaan. Pero alam niyo mga kapatid, dapat mas malayo pa ang dapat natin paghandaan dyan. At isang praktikal lang naman sa buhay natin, isang praktikalidad na paghandaan natin yan. Bakit ko nasabing praktikalidad na paghandaan natin ang kamatayan? Dahil una-una, totoong mamamatay tayong lahat. At ang kamatayan ay dapat nating harapin kasi kung handa tayo sa tinatawag na kamatayan, ay magkakaroon tayo ng higit na kapayapaan, higit na kaligayahan, higit na kagalakan habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Mas magiging maganda ang buhay natin dito. Mas magiging maaliwalas ang ating mga puso't isipan kung tayo'y nakahanda sa tinatawag na kamatayan at kung alam natin kung saan tayo tutungo pagkatapos ng buhay nito. Meron tayong patutunguhan mga kapatid kapag tayo'y pumanaw sa daigdig nito. Maraming pagtuturo ang banal na kasulatan dyan at kukuha lang tayo ng ilan. Ang kukunin lang natin ngayon ay kung bakit kailangan ng tao ang isang tagapagligtas. May kaugnayan ho kasi yan sa tinatawag na kamatayan. O pag-aralan po natin mga kapatid. Sa unang talatang babasahin natin sa ating pag-aaral ngayon, dito sa Hebreo 9:27, ang version ng Biblia na ating gagamitin ngayon ay yung tinatawag na Tagalog ang Biblia. O sa panahon ngayon, ang tawag ngayon dyan ng Philippine Bible Society ay ang dating ang Biblia. O ito sabi rito sa 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ano ba yung paghuhukom? Sa English yan ay judgment. O pagkatapos daw ng kamatayan ay ang paghuhukom. Ang kamatayan, sabi dyan, itinakda sa mga tao. Lahat tayo tinakdaan ng Diyos na mamatay. Wala naman taong hindi namamatay. Maniwala ka man sa Diyos o hindi, maniniwala ka na may kamatayan sapagkat yan alam natin. Isang katotohanan yan. Pero bilang mga Kristiyano, bilang mga nagsasabing tayo naniniwala sa Diyos, dapat maniwala tayo sa itinuturo ng salita ng Diyos. At ang itinuturo ng salita ng Diyos na pagkatapos ng kamatayan ay meron tinatawag na paghuhukom. May judgment at yan ang dapat nating pagandaan. Ano ba ang kaugnayan ng judgment doon sa kamatayan na nararanasan natin o nararanasan ng bawat tao? Ano ba ang kaugnayan yan? Meron pong malaking kaugnayan ang judgment sa kamatayan. Una-una, pagkatapos nating mamatay, merong judgment. Ibig sabihin, nahatulan tayo ng Diyos. Magdidesisyon ng Diyos kung saan tayo tutungo. Tanggapin man natin yan o hindi. At mas maganda kung tatanggapin natin yan upang mapaghanda natin. Ngayon, ano bang kaugnayan ng kamatayan
doon sa judgment na pinag-uusapan natin at sa kaligtasan. Ito ang sabi rito mga kapatid, sa Roma 5:12. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ang sabi diyan mga kapatid, kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa daigdig sa sanlibutan. Sa makatid sa pamamagitan ng isang tao, nagkaroon ng kasalanan sa daigdig. Pumasok ang kasalanan sa daigdig. Sino ba yung taong tinutukoy dyan? Kung uungkatin natin yan sa kasaysayan ng banal na kasulatan, ang taong tinutukoy dyan ay si Adan. Si Adan, doon sa nakatala sa Genesis, si Eva at si Adan lang ang nababanggit, isang tao, bagamat dalawa sila, kasi alam nyo, sa biblical terms na tinatawag, yung lalaki yung ibinibilang. Ganun na rin yun. Kasama na rin si Eva rin. Pero dito, sabi nga rito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ngayon, nung pumasok ang kasalanan, ang sabi rito, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. Ang kamatayan, pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Nung magkaroon na ng kasalanan, ang naging epekto nun sa atin ay kamatayan. Kaya pala nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. Huwag po natin nakakalimutan yan. Hindi naman dapat mamamatay ang tao. Ang disenyo ng Diyos noong una, lumikha siya ng tao para makasama niya habang sa mahabang panahon o sa walang hanggan. Ngunit, dahil sa kasalanan ng tao, ay nagkaroon ng kamatayan. Natatandaan niyo yung kwento ron sa halamanan ng Eden, sa Garden of Eden, kung tawagan. Alam na natin lahat yan eh. Lalo na kung sinila ka sa isang Kristiyanong bansa, kahit hindi ka nag-aaral ng Biblia. Nung di pa ako nag-aaral ng Biblia, elementary pa lang ako eh. Itinuro na yan sa elementary. Ewan ko lang ngayon kung tinuturo yan. No? Kinukwento ng mga teacher yan noong araw na tungkol sa kwento ni Eva at ni Adan. Kung paano sila nagkasala na sinuway nila ang utos ng Diyos. Nakatala rin yun sa Genesis. Hindi na natin babasahin. No? Na may utos ng Diyos na huwag ninyong kakanin ang bunga, yung fruit ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yun ang tawag nun. Yun yung pangalan ng punong kahoy na yun. Ibig sabihin, hindi mansanas yun. No? Ang tawag lang doon sa English nga the tree of knowledge of good and evil. Punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang sabi nun sa Genesis, bawal kainin yan. Dahil sabi ng Diyos, kapag kinain nyo yan, ay walang pagsalang mamamatay kayo. Ibig sabihin, magkakaroon ng kamatayan. O kaya nagkaroon ng kamatayan dahil nilabag nila yon. Kaya sabi dyan kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan naman, sa pamamagitan ng kasalanan, doon ngayon pumasok ang kamatayan. Nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. At sabi pa dyan sa talata, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala. Wala sino man sa atin na makapagsasabing hindi tayo nagkasala. Kahit yung pinakamabait na taong kilala ninyo, kahit yung pinakatahimik na tao na kilala ninyo, merong kasalanang nagawa yan sa harap ng Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Yun ang sinasabi. Sabi nga rito sa isa pang talata, dyan din sa Roma 3:23, ang sabi, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, nagkasala. Sino ang nagkasala? Lahat. Lahat. Hindi natin maaaring sabihin na merong nag-exist na tao na hindi nagkasala o nag-exist na tao na hindi nagkasala. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung pinakatahimik na tao sa mundong ito na kilala ninyo, nagkasala din siya. Mamaya makikita nyo kung bakit, no? Sabi kasi, unang-una sinabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Kasi kung sinasabi ng isang tao na wala siyang kasalanan, ano sinasabi ng Biblia tungkol dyan? Dito sa unang 1:8, ang sabi, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan,
ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. O maliwanag naman po, no? Kung sinasabi ng isang tao na wala siyang kasalanan, dinadaya mo lang ang sarili mo. Parang niloloko mo lang sarili mo, hindi ka nabubuhay sa katotohanan dahil ang katotohanan ay lahat ng tao ay nagkasala. At ano pa sabi dyan, no? Sa lalaktaw lang tayo ng isang talata dyan, John 1:8 yan. No? So yung unang 1:10 naman, ang sabi, kung sinasabi natin tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. Yung siya rin ang Diyos. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kapag sinasabi natin tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Tama, wala sa iyo ang salita ng Diyos. Kung sinasabi mo na ikaw ay hindi nagkasala. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya lahat tayo nagkasala. Alam mo, katulad yung sinasabi ko kanina na kahit yung pinakamabait ng tao, alam niyo yung kasalanan kahit hindi mo ginagawa pa lang. No? Kahit hindi mo ginagawa, iniisip mo pa lang, pwede ka na magkasala. Kaya nga nasabi ko, lahat ng tao nagkasala. Dahil lahat ng tao may pumapasok sa kanyang isipan. Lahat ng normal ng tao may pumapasok sa kanyang isipan na ipagkakasala niya. Katulad halimbawa nito, mga kapatid, hindi mo pa ginagawa, pwede ka na magkasala. Nung nangangaral ang Panginoong Kristo dito sa Mateo 5:27, ang sabi niya, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Mangangalunya yung adultery. Diba? Narinig niyo, sabi ng Panginoon. Sinabi, huwag ka mangangalunya. Pero sabi niya sa 5:28, pangangalunya, yun yung pakikipag-talik, pakikipag-sex, yung magkaroon ka ng sexual na relasyon sa hindi mo asawa. O sabi sa sumunod na talata, dadapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. O tumingin ka pa lang pala sa isang babae na may masamang hangad Yung tinitingnan mo pa lang parang marami ka na nai-imagine nagkakasala na raw ng pangangalunya yung taong yun. Iniisip pa lang niya yun. Tinitingnan pa lang niya yun. Nagkakasala na pangangalunya sa kanyang puso. At hindi lang sa mga lalaki yan. Naniniwala tayo na hindi lang sa mga lalaki yan. Vice versa yan. Dahil yung mga babae pwede rin mag-isip ng ganyan. Yung tinatawag natin na nagpapantasya. Di ba? O ito pa sabi rito, sample lang yan, so hindi mo pa ginagawa, nakakasala ka na. Dito sa unang 3:15, ang sabi naman, tingnan nyo, ang sinamang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ano yung mamamatay tao? Murderer. Sino daw yung mamamatay tao? Yung sino mang napupuot. Pag napuot ka, yung puot yung gusto mong gumanti, galit na galit ka. O ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. O nakita natin, mga kapatid, na napupuot ka pa lang, hindi mo pa pinapatay. Nagagalit ka pa lang, nagpaplano ka pa lang na gantihan siya. Talagang galit na galit ka, yun yung napupuot, di ba? Tinuturing ka na ng banal na kasulatan na isang mamamatay tao o murderer. So, kasalanan yan, mga kapatid. Isip pa lang yan, plano pa lang yan. Isa pa, dito sa James 4:17, sabi rito, wala ka talang totally ginagawa rito. Meron kang alam na mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan na agad yun. Sabi nga, sa nakakaalam nga ng paggawa na mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Hindi pa kumikilos yan. Meron kang nalalaman na isang bagay na mabuti na dapat mong gawin at hindi mo ginagawa, kasalanan agad yun. Wala kang ginawa. Alam mo, dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Kasalanan. So lahat ng tao nagkasala, mga kapatid. At dahil sa kasalanan, ano ang mangyayari? Ano ba kaugnayan yan sa paghukom? Dahil sa kasalanan, una-una, nagkaroon tayo ng kamatayan. Ang sabi nito sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Kabayaran ng kasalanan. Kaya sabi nga, dahil sa kasalanan, naranasan natin lahat ang mamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero nandiyan na rin ang solusyon, mga kapatid.
Pero mamaya natin tatalakayin yung isang bahagi diyan na dadapat ng kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nandiyan agad ang solusyon eh. Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, ang Panginoong Kristo nandyan, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Pero talakayin muna natin tungkol dito sa kabayaran ng kasalanan na kamatayan. At alam nyo, ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay merong dalawang kamatayan na binabanggit dito. Hindi lang yung dalawang kamatayan na po pwedeng maranasan ng tao kung hindi tayo maliligtas. Sapagkat alam natin, ang unang kamatayan, kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, alam mo na malalagutan ang hininga mo, ililibing ka sa sementeryo. Pero alam nyo ba mga kapatid, sa araw ng paghukom, may lilitaw na ikalawang kamatayan. Mababasa po natin yan sa Revelation 20 verse 14. Alam niyo itong Revelation, ito ay isang aklat ng hula, isang prophetic book na isinulat ni Apostol Juan na dito'y ipinakita sa kanya ng Panginoon Diyos ang mangyayari sa future at inutusan siyang isulat lahat ng makikita niyang mangyayari sa future ay papakita sa kanya. At ang isang nakita niya mga kapatid dito sa Revelation 20:14 ay ang tungkol sa paghuhukom, sa final judgment na tinatawag. At sa final judgment ay nakita niya rito mga kapatid sa 20 verse 14 ang sabi, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ayun yung nakita niya eksena na magaganap sa future. Nakita niya na merong ikalawang kamatayan na magaganap. Ito'y sa panahon ng final judgment niya. Pag binasa niyo yung mga talata bago dumating diyan sa verse 14. Eksena yan. Doon sa tinatawag na The Great White Throne Judgment. Yung final judgment kung tawagin na marami. Na dito nakita niya na pakat sa huling panahon ng kasaysayan ng mundong ito, sa kawakasan ay hahatulan ng Diyos ang lahat. Maging yung mga namatay na noon ay mabubuhay na maguli upang hatulan. At nakita niya na merong ikalawang kamatayan. At kung tawagin niya ng banal na kasulatan ng ikalawang kamatayan, ang sabi diyan, ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At sino ba mapupunta diyan? Kung ang sino man ay hindi nasumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So pag hindi ka nakasulat yung pangalan mo dun sa aklat ng buhay, the book of life na tinatawag, ay ibubulid ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya dapat masiguro natin na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon kung susuriin natin, sino-sino ba yan na mga inihagis na nakita ni Apostol Juan na iahagis sa future sa dagat-dagatang apoy na ang sabi niya na hindi nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Sino-sino po yan, mga kapatid? Tingnan natin sa Revelation 21 verse 8. At sabi rito, tungkol sa dagat-dagatang apoy rin to. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So diyan makikita natin yung katotohanan kung sino yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun yung mga yahagis sa dagat-dagatang apoy. Sino-sino yung mga yon? Sa mga duwag. Yung duwag dyan, mga kapatid. Hindi naman yung duwag ka doon sa yung para bagang, ano ba kabaliktaran ng duwag, yung matapang. Yung matapang yung akala mo, sisiga-siga ka. Hindi yun. Hindi tungkol sa karuwagan yan sa away o sa pisikal. Meron mga duwag na ayaw tumanggap ng katotohanan. Di ba? Mga duwag na natatakot
natanggapin ang katotohanan. Ayaw harapin ang katotohanan. O kaya yung mga hindi naninindigan sa kanilang pananampalataya at sinundan nga, no? At sa mga hindi mananampalataya. So marami dyan, no? Kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakipit, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga sumasamba sa mga imahen, sumasamba sa mga rebulto, Kaya pag-isipan natin mabuti, mga kapatid. Ano ba paniniwalaan natin? Ang salita ng Diyos o itong o yung tradisyon na nakagis na natin na ituro sa atin ang maling paniniwala. Kung gusto nyo maging practical, maging safe, ika nga, maligtas tayo, masiguro natin na wala tayo dyan sa listahang yan. So, yun po mga kapatid. So, meron tinatawag na paghuhukom. O ano ba yung paghuhukom? Ang Biblia ay nagtuturo ng maraming mga bagay tungkol sa paghukom at kukuha lang tayo ng ilan. Ano ba mangyayari? Yung ilang magaganap pagdating ng araw ng paghuhukom. Alam natin, Judgment Day yan, mga kapatid. No? Unang-una dito makikita natin, maraming talata pero konti lang kukunin natin. Sa 2 Pedro 3:7, tumatalakay siya tungkol sa tinatawag na paghukom. Ang sabi nito, ngunit ang sangkalangitan ngayon, sangkalangitan, yung nakikita natin dyan sa atmosphere natin. At ang lupa, yung lupa dyan sa English, earth, sa pamamagitan ng gayunding salita. Ibig sabihin, kung babasahin natin ang context yan, sa pamamagitan ng gayunding salita, ang tinutukoy na salita dyan ay salita ng Diyos. Pag binasa niyo yung mga verses bago dumating dyan sa verse 7. Na sa pamamagitan ng gayunding salita o sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. O yan ang paghuhukom, mga kapatid. Na dyan sa paghuhukom ay lilipulin ng Diyos ang lahat ng taong masama. Lahat tayo naging masama sa Diyos. Lahat tayo nagkasala. Kung hindi, yan ang sinasabi nating kaligtasan. Bakit ipinangangaral ang kaligtasan? Dahil may darating na paghuhukom. At sa paghuhukom ay lilipulin ng Diyos ang lahat ng mga taong masama. Lahat ng tao naging masama. Pero may solusyon. Yung solusyon, nabasa na nga natin kanina. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus. Yung kamatayan din ito ko yun. Dalawang kamatayan yun. Yung tayo namamatay rito, kabayaran ng kasalanan yan. Resulta ng pagkakasala. Kaya tayo namamatay. Pero bukod dun sa kamatayan na yan, meron tinatawag na ikalawang kamatayan. At yan ay magaganap sa araw ng paghukom. O dyan ang salvation na kailangan natin. Kailangan natin maligtas dyan. Ito pa sabi sa 2 Pedro 3:10, tungkol pa rin sa araw ng paghukom. Kung tawagin yun ay araw ng Panginoon. Ang sabi, dapat darating ang araw ng Panginoon na gaya na magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. O nakita nyo, no? Grabe. Grabe ang mangyayari dyan. Kung hindi mo paniniwalaan yan, kapatid, bahala ka. Pero ito, ipinahahayag namin sa inyo ang tungkol sa mangyayari sa future na sinasabi ng Biblia na darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Anong ibig sabihin ng gaya ng magnanakaw? Hindi magpapaalam yan. Bibiglain ka yan. Sa araw na hindi natin iniisip, sa ibang mga talata ng Biblia, sabi ng Panginoon sa Kristo, darating ang araw na yun. Doon sa araw na hindi natin iniisip. Na hindi natin in-expect paghuhukom na pala. Gaya ng magnanakaw. May nakita ba kayo ng magnanakaw na nagpapaalam pa, nakakatok sa bahay nyo? Tok, tok, tok. Magandang umaga po. Magpapaalam lang po ako. Mamayang gabi, magnanakaw ako. Walang ganon. Biglaan pag dumarating magnanakaw. So, sorpresahin tayo. O ganon ang pagdating ng araw ng Panginoon. Na yan ang araw ng paghuhukom. No? 3:10 yan, yung binasa natin kanina, 3:7. Lumaktaw lang tayo lang talata. Sa konteksto niyan, yung araw ng Panginoon dyan, yan yung araw ng paghuhukom, yung final judgment. Ano mangyayari? Ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. Malaking ugong. Ang sangkalangitan, mapaparam, mawawala yan.
At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw. Alam yung mapupugnaw, yung talaga matutunaw sa matinding init. At ang lupa, yung earth, at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Masusunog itong daigdig na to. Kaya mga kapatid, pag-isipan nyo mabuti yan. Kung hindi kayo naniniwala sa Biblia, wala, baliwala yan. Hindi kayo matatakot yan. Dapat natin katakutan yan. Dapat natin pagandaan. Pero paano yan kung hindi ka naniniwala sa Biblia? Kung hindi ka naniniwala dyan, mga kapatid, ikaw kaibigan, kung hindi ka naniniwala dyan, wala na kami magagawa. Wala na kami magagawa. Dapat paniwalaan natin yan. E paano? Hindi ka maniniwala dyan. Pagdating ng araw na yan, magugulat ka na lang. Maging practical tayo, mga kapatid. Paghandaan natin yan. Paghandaan ninyo. Pero paano ba tayo makapaghahanda dyan? Pero bago dyan, mga kapatid, tingnan nyo pa yung mga kalagim-lagim na mangyayari sa araw ng paghuhukom. Dito sa Apocalypse 6:17 o 6:15. Makikita nyo, eksena nito, yung pagdating ng araw ng paghuhukom na rin to, mga kapatid. Mapapansin ninyo, mamaya ninyo. Basahin po natin. At ang mga hari sa lupa. So ito yung nakita rin ni Apostle John sa Revelation. Sinulat niya. Mangyayari sa future. Nakita niya, sabi niya, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. Mapapansin niyo dyan, mga kapatid, lahat ng uri ng tao, mula doon sa pinakamakapangyarihan tao hanggang sa pinakahamak na tao. Sabi niya, no? Nagsimula sa hari sa lupa, prinsipe, pangulong kapitan, mayayaman, makapangyarihan. Tapos binanggit yung nasa upper level ng lipunan, di ba? Binanggit niya naman yung bawat alipin, pati mga alipin, pati laya. Ano nangyari sa kanila? Lahat ng uri ng tao sa future, magsisipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Bakit sila magsisipagtago? Tuloy natin ang basa. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Alam niyo yung nakaupo sa luklukan dyan? Yan ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Ama, yung kordero. Yan ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo. Tawagin siya kordero ng Diyos, di ba? Bakit sila nagsipagtago? Sapagkat sabi nito, itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Natatakot sila. Sapagkat ayaw nilang humarap sa Diyos. At natatakot sila sa galit ng ating Panginoon sa Kristo, sa galit ng kordero. Bakit? Ano ba ang pangyayari? Meron dyan. Yung sumunod na talata, sabi, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo? Bakit sila nagsisipagtago at takot na takot doon sa makapangyarihan sa lahat at sa galit ng kordero? Ang sabi, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. Sino ang makatatayo? Ibig sabihin, walang makatatayo. Yan, mga kapatid, ay simula ng paghuhukom. Hindi pa final judgment yan. Parating na yan. Paparating pa lang, araw ng Panginoon. Dakilang araw ng kanilang kagalitan. So nakita niyo, no, mga kapatid, no? Alam niyo tayo, nasa ilalim tayo ng grace period. Grace period. Nasa ilalim tayo ng panahon ng biyaya ng Diyos. Na ngayon ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pag-isipan natin yan. Bago mahuli ang lahat, bago dumating ang kamatayan, bago dumating ang paghuhukom, pag-isipan natin, paghandaan natin. Huwag tayo madamay dyan. Huwag tayo masama dyan sa mga taong matatakot pagdating ng araw ng paghuhukom. Kailangan paghandaan natin yan, mga kapatid. At alam nyo pa paano natin paghahandaan yan? Yung mga ipinupundar natin dito sa buhay na ito. Yung mga pinagkakaabalahan ng tao, hindi makapagliligtas sa atin yan. Kahit anong yaman mo, kahit gaano ka makapangyarihan, ay hindi ka maliligtas dyan pagdating ng araw ng paghukom. Ito sabi sa Sipanyas, mga kapatid, sa Old Testament. Isipin nyo, ito, long-range prophecy ito. Bago pa lang bumaba si Kristo dito sa lupa, sa Old Testament, meron ng mga pagtuturo tungkol sa paghukom.
Maraming talata sa Biblia. Kumukuha lang tayo ng ilan. Katulad nito sa Esepanias 1:14. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihan tao ay sumisigaw ro ng kalagim-lagim. Parang no? Parang ine-ego rin yun doon sa sa Revelation yung kanina. Ang makapangyarihan tao ro ay sumisigaw ng kalagim-lagim. Yun sa panahon ng dakilang kaarawan ng Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, malapit na at nagmamadaling mainam. Nagmamadali pa. O ang sabi rito sa verse 15, ang araw na iyon ay kaarawan ng kabuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. Talagang napakagulo ng panahon na yun. Pagdating ng araw na yun, magiging kalagim-lagim nga. Kaarawan ng pakakakat ng mga hudyatan o ng hudyatan laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At tuloy pa natin. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao. Yan ang sabi ng Diyos. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao at sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabubuo. Mabubuhos na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kaya mga kapatid, nakita nyo magiging kalagim-lagim na pangyayari na darating sa buong sanlibutan. Yan ang dyan tayo dapat maligtas. Yan ang sinasabi natin kanina. Bakit natin kailangan ng isang tagapagligtas? Lahat tayo ay nagkasala. Candidate lahat tayo sa galit ng Diyos. Pero alam naman natin may solusyon na nga. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Pero bago yan, ito ba sabi ng Panginoon? Dito sa John 5:28, sabi ng Panginoon nung siya'y nangangaral sa lupa, huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ibig sabihin, darating ang panahon, lahat ng namatay, lahat na nasa libingan, madidinig ang tinig ng Panginoon sa Kristo. 5:29, at magsisilaba sa mga gumawa na mabuti, ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa na masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So, paghuhukom yan mga kapatid. Darating ang araw, bubuhay ng Diyos sa lahat ng mga namatay. Pati yung mga nabubuhay ay hahatulan ng Diyos. Yung mga nabuhay na gumawa na mabuti ay doon sa pagkabuhay na maguli sa buhay, sa life. Everlasting life yan. Walang hanggang buhay din tungo dyan. At ang gumawa na masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kahatulan sa judgment. So yun mga kapatid. O ngayon, paano tayo maliligtas dyan? Hindi lang paggawa na mabuti yan. Kahit anong gawa natin na mabuti, nagkakasala tayo. Paano tayo maliligtas? Yan ang katanungan mga kapatid. Paano tayo maliligtas? Katanungan din yan ng isang taong nakausap nila, Apostol Pablo at ni Silas. Ito mga kapatid, mababasa natin sa Gawa 16:30. Paano maliligtas ang tao mula dyan sa araw ng paghukom? At sabi rito, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? So nagtatanong siya tungkol sa salvation. Paano daw siya maliligtas? Ano daw dapat niyang gawin? Ano naging sagot ng mga apostol? Sinabi ba nila na, umanib ka dito, sumama ka doon sa, pumasok ka sa iglesia? Walang ganon. Alam niyo, bakit walang ganon? Simple lang ang naging sagot ng mga apostol. Sa 16:31, yung sumunod lang talata, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus
at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ano sagot? Ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ang sagot, manampalataya ka. Kanino? Sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. At hindi lang para sa Kanya yung alok na yun na manampalataya, kundi sabi, ikaw at ang iyong sangbahayan, pati pamilya mo. Kailangan manampalataya para maligtas. Ano nangyari? Pagkatapos na sabihin na manampalataya, sa mga kapatid, kailangan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Pananampalataya kay Jesus ang siyang makapagliligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Matapos masabi nila Apostol Pablo na manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Yun ang naging sagot nila, no? Doon sa tanong ng kausap nila na kung ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas. Doon lang ba natapos yun? Sinabing manampalataya ka? Alam nyo, madaling sabihin na ikaw ay nananampalataya kay Jesus. Maraming mga tao na nagsasabi na nananampalataya sila sa ating Panginoon Hesus Kristo pero hindi naman naniniwala sa salita ng ating Panginoon Kristo. Dito, tingnan natin mga kapatid, sa 1632, yung sumunod lang ng verse. Ang sabi nito, at sa Kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat na nangasa Kanyang bahay. Ano po sumunod na pangyayari? Sinalita nila. Ibig sabihin, nangaral sila, ipinangaral nila ang alin? Ang salita ng Panginoon. Hindi lang doon sa kausap nila, pati sa lahat na nangasa Kanyang bahay, pati sa pamilya niya. Lahat na nandun. Nangaral sila, Apostol Pablo ron, ng salita ng Panginoon. Kaugnayan doon sa kanilang sinasabi na manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Kasi, di ba, napag-aralan natin ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay yung naniniwala rin na nananampalataya, tinatanggap din ang mga salita ni Kristo. Hindi po pwede ang isang Kristiyano, sasabihin niya Kristiyano siya, tapos ayaw niya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang makapagtuturo sa atin ng tamang pananampalataya. Kaya nga dito ay ipinangaral nila Pablo ang salita ng Panginoon. Ano pa sumunod na pangyayari? At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon. Ibig sabihin, yung mga apostol, si Pablo at Silas, kinuha nung kausap nila ng oras ding yaon. At tinugasan ng kanilang mga latay. Tinugasan ng kanilang mga latay dahil yung nauna nito, nakabilanggo sila rin yung sila Pablo At bago sila mabilanggo, nilatigo muna sila. So tumutukoy yan yung unang paralala kila Pablo. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ng kanyang mga latay. Ito sumunod na pangyayari. At pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Tumanggap sila ng bautismo. Ibig sabihin, nanampalataya itong mga to. Doon sa pangangaral, katunayan na nanampalataya, sabi nga rito, sa 1634, at sila'y kanyang ipinanhik sa kanyang bahay, at hinahinan sila ng pagkain, at nagalak na totoo, pati ng buong sambahayan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Nanampalataya sila, kaya sila ay binautismuhan. So nakita nyo, no, mga kapatid, no, hindi yung sinasabi mo lang ikaw ay nananampalataya. Kailangan ikaw ay naniniwala sa salita ng ating Panginoong Kristo. So yun, mga kapatid. O ano pa sabi rito? Paano tayo maliligtas? O diyan, maliwanag, di ba? Maliligtas ang tao. Diyan sa araw ng paghukom. Hindi ka maitatapon sa dagat-dagat ang apoy kapag ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero dapat tama yung pananampalataya mo. Hindi yung hinulaan mo lang. Hindi yung naangisnan mo lang na hindi mo nauunawaan ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga rito ng ating Panginoon Kristo sa John 10:9, tungkol pa rin sa salvation ito, sa kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas
at makasusumpong ng pastulan. So si Kristo raw ang pintuan. Ano dapat natin gawin? Hindi naman literal na pintuan yan. Si Kristo ang pintuan. Ang sino mga taong pumasok sa akin, ibig sabihin kailangan pumasok tayo kay Kristo. At pagpasok natin kay Kristo, maliligtas tayo. Alam niyo yung pagpasok kay Kristo, natural, hindi naman literal na papasok ka dyan. Spiritually, na papasok tayo kay Kristo. Paano tayo makakapasok kay Kristo? Manampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Dahil ang sabi niya, no, pag pumasok ka kay Kristo, ay maliligtas ka. Yung tanong yung tanong nung taong kausap nila Pablo, paano ako maliligtas? Ano dapat kong gawin? Ang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Kristo, maliligtas ka. Dito naman, pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. O ibig sabihin, pag nanampalataya ka kay Kristo, ay maliligtas ka. Simple logic lang yan, mga kapatid. Dito, sa binasa natin talata sa 10:9, sinabi ng Panginoon, pumasok sa akin, maliligtas. Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka, maliligtas ka. Manampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka. O sa bakit yung pagpasok kay Jesus, yan yung pagsampalataya natin. Kapag tayo nanampalataya kay Kristo, ay nakapasok tayo kay Kristo, figuratively and spiritually, hindi literal. Ibig sabihin, nakasama natin si Kristo. So, yan ang papasokan natin ng ating Panginoon Kristo. Hindi papasok ka sa iglesia para maligtas. Hindi gano'n yun. Ang pag-aaralan natin yung iglesia sa future, no? Pero dito muna tayo. Ito yung pinaka-importante. Para maligtas ka, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at makinig ka ng aral ng salita ng Panginoon para matutunan mo ang tamang pananampalataya. Ito pa sabi nito, pagsampalataya kay Jesus, yung pagtanggap sa Kanya. Yung tinatanggap mo siya. Sabi nito sa John 1:12, dadapat ang lahat ng sa Kanya'y, yung Kanya lang, tinutukoy si Jesus. Dadapat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Yan, makikita nyo mga kapatid, spiritually speaking, biblically speaking, wag yung biological. Spiritually speaking, sang-ayon dyan sa talatang yan. Yung pagiging anak ng Diyos ay isang karapatang ibinibigay, pribileyo na ibinibigay. Kanino? Doon sa mga nagsitanggap sa Kanya. Ang sabi, dadapat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao, anak ng Diyos. Sang-ayon dyan sa talatang yan, spiritually speaking. Di ba? Ang alam ng tao, lahat tayo anak ng Diyos. Alam nyo, tama naman yan. Biologically speaking, lahat tayo anak ng Diyos. Bakit? Si Adan anak ng Diyos No? Lahat tayo galing kay Eva at Adan biologically, anak tayong lahat ng Diyos. Pero spiritually speaking, ang karapatang maging mga anak ng Diyos ay ipinagkakalob niya doon sa mga nagsitanggap sa ating Panginoong Kristo. Sino yung mga nagsitanggap sa ating Panginoong Kristo? Sang-ayon diyan sa talatang yan. Ang sabi doon sa huling parirala, sa makatuwid. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Nakita nyo, doon pa rin bumagsak sa pananampalataya kay Jesus. Kapag tayo ay nanampalataya kay Jesus, tayo ay magiging tunay na mga anak ng Diyos. Para kang ipinanganak na muli. Ganun yun mga kapatid. Pinanganak tayo muli kapag tayo ay naging anak ng Diyos. Sa ibang pagkakataon, pag-aralan natin pagkapanganak na muli. Ito pa pagtuturo tungkol sa salvation sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun talaga mga kapatid, ang lunas doon sa problema na pagdating ng araw ng paghukom, saan tayo mapupunta? Pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Para makasiguro tayo mga kapatid, manampalataya tayo sa Panginoon. Ito pa,
Yan talaga tinuturo ng Biblia eh. Pananampalataya kay Kristo. Hindi tinuturo ng Biblia na aanib ka sa isang sekta para maligtas ka. Kapag may nagturo sa inyo na nagsasabing umanib ka sa kanila para maligtas, yun ang unang tanda na mali yung papasukan natin. Sapagkat maliwanag naman, di ba? Gusto mo maligtas? Manampalataya ka sa Panginoon. Siyempre, dun sa tunay na kahulugan nung salitang nananampalataya sa Panginoon. Sila yung mga naniniwala sa salita ng Panginoon, nakikinig sa salita ng Panginoon. Ito ba sabi rito sa Roma 10:9. Tungkol pa rin sa kaligtasan at pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi rito, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. O yan ang isang pagtuturo ng Biblia. Tungkol sa kaligtasan, ay maliligtas ka. Paano ka maliligtas? Sang-ayon dyan sa talatang yan, may kaugnayan pa rin yan sa pananampalataya kay Kristo. Kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, ibig sabihin kung ibobroadcast natin si Jesus na Panginoon, parang hindi mo naman mabobroadcast si Jesus, hindi mo naman na maipapahayag ang ating Panginoon Kristo ng ating mga bibig na siya ang Panginoon kung hindi mo siya tatanggapin na Panginoon mo siya. Di ba? Alam mo, siya dapat sa makita natin dyan sa talatang yan na ikaw ay dapat naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay tunay nga na Panginoon mo. Ano ibig sabihin ng salitang Panginoon, mga kapatid? Pag sinabing Panginoon siya ang nasusunod sa buhay mo. Siya yung naghahari sa buhay natin. Kasi tatawagin mong Panginoon, ayaw mo naman sundin. O di ba, Panginoon, Lord? Pag sinabing Lord mo ang ating Panginoon Kristo, ibig sabihin sinusunod mo siya. Kaya nga, kalakip nun yung naniniwala ka sa salita niya Pinakikinggan mo siya. So yun mga kapatid, kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, pananampalataya na naman. Ano isa sa dapat nating sampalataya na kay Kristo? At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Isa yan sa major, pangunahing aral, doktrina ng ating Panginoon Kristo ang tungkol sa pagkabuhay niyang maguli mula sa mga patay. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos Ama mula sa mga patay. Namatay siya, di ba? After 3 days, nabuhay siya maguli. Dapat sampalatayan na natin yan sa ating puso na ang Panginoon Kristo ay nabuhay na maguli. Kapag nangyari yan, maliligtas tayo. So yung mga kapatid, ano pa yung itinuturo ng Biblia? Na dapat na maging pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi rito, ito isang pangyayari, babasahin natin dito sa Mateo. Ano ba ang dapat na maging pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo? Baka salita ako ng salita rito tungkol sa manampalataya ka kay Kristo. Baka mamaya, ibang Kristo yung iniisip ninyo na sinasampalatayanan niya sapagkat maraming aral na nagkalat Merong naniniwala na si Kristo siya rin yung Ama. Yung mga oneness. May naniniwala na si Kristo siya rin yung Ama, siya rin yung Holy Spirit. May mga ganong aral ano ba ang tamang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo? Dito, sabi nito sa Mateo 16, tingnan niyo yung pangyayari. Noong ang Panginoon Kristo ay nangangaral pa dito sa lupa, kasama niya yung mga apostol niya. 16:13, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Yung salitang anak ng tao, mga kapatid, term yan ng Biblia sa Bagong Tipan na ang tinutukoy ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga dyan sa talatang yan binasa natin, parang itinatanong lang ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostol na ano ba sabi ng mga tao tungkol sa akin, tungkol sa kanya. Di ba? Siya yung anak ng tao. Kumbaga sa ano ba chismis? Ano ba nadinig ninyo na sinasabi ng mga tao
tungkol sa akin. Wika ng Panginoon Kristo. Sa 16:14 ang sabi, at kanilang sinabi, ito sagot ng mga alagad, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias at ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Marami silang na-survey no, na pagkakilala kay Kristo doon sa mga tao. Ang sabi ng iba, ikaw raw si Juan Bautista. Ang sabi ng iba, ikaw raw si Elias. Ang sabi ng iba, ikaw raw si Jeremias. Ang sabi ng iba, isa ka sa mga propeta. So marami sinasabi tungkol kay Kristo. Yung mga tao dyan. O ano naging sagot ng Panginoon sa sumunod na talata? Kanyang sinabi sa kanila, sabi ng Panginoon, dadapot, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya, o kayo naman. Ano sabi niyo? Ano sabi niyo? Sino ba talaga ako? Ano sagot? Ano sagot ng mga apostol? Dito sumagot si Pedro, 16:16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O ano dapat pagkakilala kay Kristo? Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan ang tamang pagkakilala. Paano natin nasabi na tama yung sagot ni Pedro? Kasi sumunod na verse. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Tama ba ang sagot ni Apostol Pedro? Na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tama, nalasabi ng Panginoon, mapalad ka, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sa makatuwid ang kaalaman, ang pagkakilala, na makilala natin si Jesus bilang Kristo at anak ng Diyos na buhay ay isang kaalaman na ipinahahayag ng Diyos sa langit. Ibig sabihin ng kaalaman na yan o yung revelation na yan ay galing sa Diyos. Na makilala natin si Jesus bilang Kristo, bilang anak ng Diyos na buhay. O yan ang malinaw na pagtuturo ng Biblia. Nagugulo lang doon sa iba kasi nasabihin nila si Kristo rin yung Ama. Siya rin yung Holy Spirit. Ang tamang pagkakilala sa Panginoong Jesus, siya ang Kristo. Ano ibig sabihin ng Kristo? Ang Kristo, mga kapatid, ay Greek word ng Hebrew word sa Old Testament na Messiah. Yung Mesias, kung tawagin. Sa Greek kasi salita nila dyan ngayon. Sa New Testament, ginagamit nila nun. Bagamat mga Hebreo yung mga yan. Naging dominant kasi yung wikang Grego dyan. Ang ibig sabihin lang ng salitang Kristo, siya yung Messiah, the Anointed One. Siya yung inanoint ng Panginoon Diyos na maging tagapagligtas. Siya yung ipinangakong tagapagligtas mula sa Old Testament. Ang naging katuparan niyan ay si Jesus. Yung Kristo, mga kapatid, hindi apelyido ng Panginoon sa Kristo yan. Jesus Christ. Hindi yung Jesus ang first name niya at ang Christ ang surname niya. Hindi. Ang Jesus ang itinawag sa kanya rito sa lupa, ang naging pangalan niya. Pero ang Kristo, yan ang titulo niya. Yan ang kanyang tungkulin. Yan ang kanyang authority. Siya yung Mesias na ipinangako ng Diyos sa Old Testament na darating sa sanlibutan upang maligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. At ang tamang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo na dapat nating sampalatayanan ay siya ang anak ng Diyos. No? Nililinaw ko lang yan dahil napakahalaga yan. Dahil lang susi sa kaligtasan ay manampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Dapat tamang Kristo ang ating sinasampalatayanan. Tingnan nyo, mga kapatid, ano ba ang kahalagahan na makilala natin si Jesus na siya ay bilang Kristo at bilang anak ng Diyos? Dito sa John 20:30, sabi nito, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. O, aminado naman ang Biblia na
Maraming ginawa ang Panginoon Kristo na hindi nasulat dito sa Biblia. Pero sapat na ba ito? Ito mga nasulat, sapat na ba para sa dapat nating malaman tungkol sa kaligtasan? Sapat na ito kahit hindi na isulat lahat. Dahil yung sumunod na verse, sabi, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sapat na ba yung mga nakasulat sa Biblia para tayo maligtas? Sapat na. Dahil sabi riyan naisulat to. Kahit hindi lahat naisulat. Bakit naisulat? Ang purpose ng pagkakasulat ng salita ng Diyos upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At pagsampalataya natin ay magkakaroon tayo ng buhay. Yung buhay na tinutukoy dyan, buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So yun mga kapatid, kailangan manampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo. Hanggang dyan lang muna tayo mga kapatid. Nakita natin ang kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya doon sa tanong natin kanina, bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Kailangan ng tao ang kaligtasan kasi unang-una nagkasala ka. At sa pagkakasala mo, ay pagbabayaran mo yan. Pagbabayaran mo yan ng kamatayan. At ang kamatayan tinutukoy, hindi ka lang isang beses mamamatay. 2 beses ka mamamatay. Merong ikalawang kamatayan. So, kung babalikan natin, bago tayo magwakas mga kapatid, yung talata kanina na sinasabi dito sa Roma 6:23. Ito, kompleto ito mga kapatid. Ang sabi rito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kristo Jesus na Panginoon natin. Nandiyan ang buhay na walang hanggan. Kaloob ng Diyos yan. Dadapat ang kaloob ng Diyos na walang bayad. Walang bayad yan, libre. Libre, hindi mo kailangan paghirapan niya, manampalataya ka lang sa Panginoon Jesus. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So nakita niyo yung talatang yan. No? Hindi sekta ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Hindi yung grupo ng reliyon ang magliligtas sa atin. Hindi yung pagpasok sa isang organisasyon ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin, ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin, ay ang ating Panginoong Jesucristo. So marami pa tayo mga kapatid na ibabahagi para mapalawak pa natin, mapagtibay pa natin yung pananampalataya sa ating Panginoon. Kailangan patuloy tayo mag-aral ng salita ng Diyos para malaman natin ang malalim-lalim yung tungkol sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga susunod na mga session natin, huwag kayong mawawala sa ating mga ginagawang pag-aaral. Marami pa tayong dapat malaman. Hindi ko naman kayang ilahad ngayon sa maikling panahon. No? Marami tayong dapat malaman. Marami kaming isi-share sa inyo galing sa Biblia. Pagpalain tayo ng Panginoon, maraming salamat po. Hanggang sa muli.